Uy, kamusta ka na? Ang pinapanood mo ay isang video ng isang lesson sa mathematics para sa grade 8. Ito ay bahagi ng ika-4 na module sa unang quarter. Ang topic sa ikalawang chapter ay rational algebraic expressions. Ito ang ikalimang lesson, problem solving involving rational algebraic expressions. Pagkatapos ng video ito, inaasahan na matututunan ninyong mag-solve ng mga equations na may mga rational algebraic expressions. Simulan na natin. Ano ang pinagkaiba ng x over x plus 1 sa x over x plus 1 equals 1 over x? Ang una ay isang halimbawa ng rational expression. Alam na natin kung ano ang ibig sabihin nito at ang tatlong bahagi ng pagpapakahulugan ng rational expression. Maaari niyong mapanood ang video tungkol dito sa channel din ito. Ang ikalawa naman ay tinatawag na rational equation. Ang mga equations na may mga rational algebraic expressions ay tinatawag na rational equations. Ginagamit ang rational equations sa pagsosolve ng mga real-life problems. Bago tayo magpatuloy sa ilang mga halimbawa, narito ang ilang pangkaraniwang senaryo. Kung kaya mong linisan ang kwarto mo sa loob ng 2 oras, ilang bahagi na ang nalinis mo pagkatapos ng 1 oras? Kung ang parihaba sa kanan ay ang iyong kwarto, pagkatapos ng 2 oras, malilinisan mo na ito ng buo. Ngunit pagkatapos ng 1 oras, bahagi lamang ito ang matatapos mo. Ang bahaging ito ay 1 over 2 o kalahati. Kung kaya mo namang kulayan ng isang bond paper sa loob ng 5 minuto, ilang bahagi na ang nakulayan mo sa loob ng 1 minuto? Pagkatapos ng 5 minuto, buong bond paper na ang iyong nakulayan. Ngunit pagkatapos ng 1 minuto, bahagi lamang ng bond paper ang iyong matatapos. Ang bahaging ito ay 1 over 5. Kanina, 2 oras mo matatapos ang gawain. Pagkalipas ng 1 oras, 1 over 2 na bahagi ng gawain ang iyong matatapos. Ngayon naman, 5 minuto mo ito dapat matatapos. Ngunit pagkatapos ng 1 minuto, 1 over 5 na bahagi ng iyong gawain ang matatapos. Nakita mo ba ang pattern? Paano kung matatapos mo ang isang gawain sa loob ng 7 araw? Anong bahagi na ng kabuoang gawain ang natapos mo pagkalipas ng 1 araw? Kung ang sagot mo ay 1 over 7, tama ka. Yun ay dahil kung kayang matapos ang isang gawain sa loob ng x na unit ng time, ang matatapos sa isang unit ng time ay 1 over x na bahagi ng buong gawain. Subukan naman natin ang mga halimbawang ito. Unang halimbawa, Shaina can clean their house in 3 hours, and Ronnie can do it in 4 hours. How long will it take them cleaning if they will work together? O sa Tagalog, kayang malinis ni Shaina ang kanilang bahay sa loob ng 3 oras, samantalang kayang gawin ito ni Ronnie sa loob ng 4 na oras. Gaano katagal sila aabutin kung sila ay magtutulungan? Magsisimula tayo sa isang representation. Ililet natin ang x bilang ang oras na gugugulin upang malinis nila ang bahay ng magkatulong. Gaya ng natutunan natin kanina, kung kayang malinis ni Shaina ang kanilang bahay sa loob ng 3 oras, pagkalipas ng 1 oras, ang bahaging natapos na ni Shaina ay 1 over 3. Kung kayang gawin naman ito ni Ronnie sa loob ng 4 na oras, pagkalipas ng 1 oras, ang natapos niya na ay 1 over 4. Kapag pinagsama natin ang kanilang mga natapos sa loob ng 1 oras, ito ay equal sa bahagi ng kabuoang gawain na natapos na nila pagkalipas ng 1 oras, o 1 over x. Ito ay isang rational equation. Ang unang step sa pagsosolve ng isang rational equation ay ang pagbumultiply sa magkabilang bahagi ng equation sa LCD nito. Ang LCD ng 3, 4 at x ay equal sa 12x. Imumultiply natin ang bawat isa sa 12x. 12x times 1 over 3 plus 12x times 1 over 4 ay equal sa 12x times 1 over x. Maka-cancel natin ito. Ang matitira dito ay 4x. Dito naman, 12 divided by 4 ay equal sa 3x. Equal sa 12x times 1 over x na equal naman sa 12. Combining like terms, 4x plus 3x ay equal sa 7x. 7x equals 12. Dividing both sides by the coefficient, over 7, maka-cancel ito. At ang matitira, x ay equal sa 12
over 7 na oras. Ngunit gaano ba katagal ang 12 over 7 na oras? Kung i-convert natin ito sa mixed number, ito ay equal sa 1 and 5 over 7 na oras. Kulang-kulang 2 oras ang gugugulin upang matapos nila ang paglilinis ng bahay ng magkatulong. Ngunit tama ba ito? Ang sagot natin ay 12 over 7 na oras. Tama nga kaya ito? Ang working equation natin ay 1 over 3 plus 1 over 4 ay equal sa 1 over x. Sa pagkakataong ito, ito ay 1 over 12 over 7. Equal nga ba ito? Mahanap ang sum ng nasa kaliwa sa pamamagitan ng LCD nito. Ang LCD ay 12. 12 divided by 3 ay 4 times 1 plus 12 divided by 4 ay 3 times 1. Ang ibig sabihin naman ng 1 over 12 over 7 ay ang reciprocal ng denominator. Ang reciprocal ng 12 over 7 ay 7 over 12. 4 times 1 ay equal sa 4, samantalang ang 3 times 1 ay equal naman sa 12. Mula dito, makikita natin na ang 7 over 12 ay equal nga sa 7 over 12. Ibig sabihin, 12 over 7 na oras nga ang gugugulin upang matapos nila Shaina at Ronnie ang kanilang gawain ng magkatulong. Ang 12 over 7 na oras ay equal sa 1 and 5 over 7 na oras, o kulang-kulang 2 oras. Kung ihahambing natin, ito ay mas maikli sa oras na gugugulin ni Shaina at Ronnie upang matapos ang gawain ng mag-isa. Magagawa ni Shaina sa loob ng 3, samantalang magagawa naman ni Ronnie sa loob ng 4 na oras. Kapag sila ay nagtulungan, hindi aabot sa 2 oras ang gugugulin upang matapos nila ang gawain. Tandaan, kapag mas marami ang nagtutulungan para matapos ang isang gawain, matapos ang gawain sa loob ng mas maikling oras. Tandaan din natin na nasusolve ang rational equations sa pamamagitan ng pag-eliminate muna ng mga denominators. LCD ang ginagamit para ma-simplify at ma-solve ang mga equations. Narito ang ikalawang halimbawa. The ratio of an angle to its complement is 2 over 3. Find the angle. O sa Tagalog, ang ratio ng isang angle sa complement nito ay 2 over 3. Hanapin ang angle. Magsisimula tayo sa pagre-represent ng variable. Ililet natin ang x bilang ang angle. Ang ibig sabihin ng complement ay yung angle na kapag inadd sa given, equal sila sa 90 degrees. Kaya kung ang angle ay x, ang complement nito ay 90 minus x. Ito ang magiging complement ng given angle. Ayon sa problem, ang ratio ng isang angle sa complement nito ay 2/3. Ang ratio ay maaari ring i-represent bilang isang fraction. Ang ratio ng angle sa kanyang complement ay equal sa 2 over 3. Ayon niya kanina, ang gagamitin natin ay ang LCD ng mga rational expressions na ito. Ang LCD nila ay ang kanilang product, kaya i-multiply natin ang magkabilaan ng 3 times 90 minus x. Ganun din sa kabila, 3 times 90 minus x. Maaari tayong mag-cancel. Maka-cancel natin ang 90 minus x nito at 3 times x ay equal sa 3x. Sa kabila naman, maka-cancel natin ang dalawang 3. 2 times 90 ay equal sa 180, samantalang 2 times negative x ay equal sa negative 2x. Kapag ginamit natin ang shortcut ng pagtatranspose, ililipat natin ang negative 2x sa kaliwa. Mula sa pagiging negative, ang negative 2x ay magiging positive 2x, equal sa 180. 3x plus 2x ay equal sa 5x, equal sa 180. At kapag dinivide natin ang magkabilang bahagi ng equation na ito sa 5, ang magiging sagot ay x equals 36. Dahil ito ay angle, ang unit of measurement ay degrees. Tama nga ba ito? Subukan nating i-check kung ang sagot nga ba ay 36 degrees. Ang working equation natin ay x over 90 minus x ay equal sa 2 over 3. Kapag sinubstitute natin ang ating sagot, ito ay magiging 36 over 90 minus 36 equals
2 over 3. Ang 90 minus 36 ay equal sa 54. Ang 36 over 54 nga ba ay equal sa 2/3? Kapag finactor natin ang 36, ito ay magiging equal sa 18 times 2, samantalang ang 54 ay 18 times 3. Equal ba yan sa 2 over 3? Maaari tayong mag-cancel dito at makikita natin na ang 2 over 3 ay equal sa 2 over 3. Sa makatuwid, ang angle na hinahanap nga natin ay 36 degrees. Ikatlong halimbawa, when 8 is subtracted from the reciprocal of a number, the result is 2. What is the number? O sa Tagalog, kung ang 8 ay isusubtract mula sa reciprocal ng isang number, ang sagot ay 2. Ano ang number? Magsisimula tayo sa isang representation. Ililet natin ang x bilang ang number. Samantalang ang reciprocal ng number ay 1 over x. Ito ang reciprocal ng number. Ayon sa word problem, ang 8 ay isusubtract mula sa reciprocal. Ibig sabihin, 1 over x minus 8. Tandaan na hindi ito maaaring maging 8 minus 1 over x dahil ang 8 ang isusubtract mula sa reciprocal at hindi ang reciprocal ang isusubtract mula sa 8. Ang sagot daw dito ay 2. Dahil siya lang naman ang nag-iisang denominator dito, imumultiply natin ang kada term sa x. X times 1 over x minus x times 8 ay equal sa x times 2. Maka-cancel natin ito. Matitira ay 1. Minus 8x equals 2x. Itatranspose natin ang negative 8x. May iwan ng 1 equal sa 2x plus 8x. Ang 2x plus 8x ay equal sa 10x. Equal yun sa 1. I-divide natin sa coefficient ng variable over 10. Ibig sabihin, x ay equal sa 1 over 10. I-check nga natin. I-check natin ngayon kung tama ang ating sagot. I-check natin kung ang number nga ba ay equal sa 1 over 10. Ang working equation natin ay 1 over x minus 8 ay equal sa 2. Kapag sinubstitute natin ang ating sagot, magiging itong 1 over 10 minus 8 equals 2. Ang ibig sabihin ng 1 over a denominator ay reciprocal ng denominator. Ang reciprocal ng 1 over 10 ay 10 over 1 o 10. Minus 8 equals sa 2. At 10 minus 8 ay 2 na equal nga naman sa 2. Ibig sabihin, ang number ay 1 over 10. Narito na tayo sa huling halimbawa. Find a number which when added to both the numerator and denominator of 3 over 7 will make the fraction equal to 1 over 3. Maganap ng isang number na kapag inad sa numerator at sa denominator ng 3 over 7, magiging 1 over 3 ang fraction. Katulad kanina, magsisimula tayo sa representation. Ililet natin ang x bilang ang hinahanap nating number. Ayon sa word problem, itong number na ito ay kailangang i-add natin sa numerator at denominator ng 3 over 7. Ibig sabihin, 3 plus x all over 7 plus x. At ito raw ay equal sa 1 over 3. Karaniwan, ang LCD ay ang product lamang ng mga denominators ng rational expressions. Yan ay totoo rin sa halimbawang ito. Imumultiply natin ang magkabilang bahagi ng rational equation ng 3 times 7 plus x. Ganun din sa kanan. 3 times 7 plus x. Sa kaliwa, makakancel natin ng 7 plus x. 3 times 3 ay equal sa 9. 3 times positive x ay positive 3x. Sa kanan naman, makakancel natin ng 3. At 1 times 7 plus x ay 7 plus x. Kapag sinet natin na ang mga variables ay nasa kaliwa, samantalang ang mga constant ay nasa kanan, itong positive x sa kanan ay kailangan may lipat sa kaliwa. Mula sa pagiging plus x, magiging minus x. Samantalang ang positive 9 sa kaliwa ay magiging negative 9 sa kanan. 3x minus x ay equal sa 2x. Samantalang ang 7 minus 9 ay equal sa negative 2.
Kapag dinivide natin ang magkabilang bahagi ng equation sa 2, ang matitira ay x equals negative 2 divided by 2 ay equal sa negative 1. Tama nga kaya ito? Subukan nating i-check. Ang nakuha nating sagot ay equal sa negative 1. So, subukan nating i-check kung totoo nga ba na ang number na hinahanap natin ay negative 1. Ang working equation natin ay 3 plus x over 7 plus x ay equal sa 1 over 3. Kapag sinubstitute natin ang ating sagot, ito ay magiging 3 plus negative 1 all over 7 plus negative 1 ay equal sa 1 over 3. Ang pag-a-add sa isang negative ay kaparehas lamang ng pagsusubtract. Ang 3 plus negative 1 ay equal sa 3 minus 1. Yun ay equal sa 2. Samantalang ang 7 plus negative 1 ay kaparehas lamang ng 7 minus 1 na equal naman sa 6. Ito ba ay equal sa 1 over 3? Magagamit natin ang GCF nito. Ang GCF ng 2 at 6 ay 2. 2 divided by 2 ay equal sa 1, samantalang ang 6 divided by 2 ay equal naman sa 3. Tama nga, ang 1/3 ay equal sa 1/3. Nangangahulugan lamang ito na ang hinahanap nating number ay negative 1. Balikan na natin ang ating mga natutunan mula sa video na ito. Para ma-solve ang mga problems na may rational algebraic expressions, kailangang alamin ang mga hinihingi sa problem, gamitin ang mga nasa problem para makagawa ng equation, isolve ang equation, at huwag kalilimutang i-check ang sagot sa pamamagitan ng tinatanong sa problem. Hanggang dito na lamang po. Magsanay sa pamamagitan ng pagsagot sa mga kasanayan sa inyong mga modules. Huwag rin po sanang kalimutang i-click ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. Maraming salamat po. Sana po kayo'y may natutunang iba rin. Hanggang sa muli.